Hindi na rin po nakapagtimpi etong si Sandro Marcos na anak ng nasa Malacanang. Nagsalita na rin. Pero yun nga, magtataka tayo ganun pa rin daw, iginagalang pa rin daw niya ang dating Pangulong Duterte. Bakit kaya? Tignan natin. Tumangging magkomento si House Senior Deputy Minority o Majority Leader Sandro Marcos kaugnay ng mga negatibong pahayag na binitawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung matatandaan niyo po, kabaliktaran dahil yung mga anak naman ni Digong ay sinugundahan siya sa kanyang mga negatibong pahayag at akusasyon laban sa nasa Malacanang. Yung anak niyang si Pulong, si Baste, ganun din. Sinigundahan ng mga yan yung mga akusasyon at banat nga na itong si Digong kay Marcos Jr. Pero ngayon, itong si Sandro Marcos, walang komento. At kuno nga ay naandyan pa rin siya or ginagalang pa rin niya etong si Digong. Bakit kaya? Parang totoo na or mukhang totoo na talagang may alas pa nga etong si Digong laban sa mga Marcos. Kaya todo ingat pa rin ang kampo ni Marcos Jr. kasama na nga dyan etong si Sandro Marcos. Di ba? So eto yon, may respeto pa rin daw siya kay Digong. Yun lang. May respeto kay Digong, pero maganda yung sinabi niyang ito. Kung matalas ang kaisipan mo, makukuha mo na wala lang, salita na lang ito ni Sandro Marcos. Pero sa tingin ko, sa kaloob-looban niya, wala na siyang respeto sa isang dating presidenteng ito. Sino ba naman kasi, di ba? Parang, di ba nga, gusto na ng si Digong na irespeto siya. Humihingi ng respeto yung kanyang mga alipores. Sa mga nakaraang rally na kuno ay binabasto sila, dapat daw kahit papano ay irespeto rin etong si Digong bilang naging presidente. Totoo yun, bilang dating presidente, dapat talaga kahit papano may respeto pa rin tayong natitira. Pero yun nga, gusto mo talagang irespeto ka ng mga taong tinuturing mong kaaway, ay kakaiba yun. Dahil kung naniniwala ka na buhay pa ang mga diehard na sumusuporta sa'yo na kuno ay napakarami, siguro yung respeto nila sapat na para sa'yo. Pero kung gusto mo pa rin kuhanin yung respeto ng mga taong tinuturing mong kaaway, sinusumbatan mo at kung ano-anong akusasyon ang binabato mo, mukhang hindi na tama yan. I still think given that they are former heads of state, that they should be afforded the same respect that the current head of state should be afforded as well. Yun, maganda. Nga naman, igalang nyo rin nga naman itong si Digong bilang dating head of state. Dahil ganun talaga, anuman ang mangyari sa current administration na ito, kay Marcos Jr., kung siya man ay pumalpak at kung ano pa, igalang nyo rin. So you see, ganun ang gusto ni Sandro Marcos. Pero ang ibig sabihin na ito, nasa salita na lang yan. Yung tipong common sense na lang na basta presidente, igalang nyo na lang. Pero ang sinasabi niya dito, ang igagalang po natin ay yung posisyon. Dahil yan naman talaga ay hindi para sa kanila, ipinahiram lang yan ng taong bayan. So yung office of the vice president, yan po ay atin. At dapat po nating igalang yung opisina na yan. Totoo. Pero kung sino yung namumuno, abay ibang bagay na yan. Good luck.